Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Umagupit walang bodyo, sinasalasing sa'yo. Ikaw ang nagsisilbing paranggalang, matibay na harang. Dakilang sandal at kanlungan para sa kaligtasan. Salamat sa'yo, O Sierra Madre. Humagupit walang bodyo, sinasalasing sa'yo. Ikaw ang nagsisilbing paranggalang, matibay na harang. Dakilang sandal at kanlungan para sa kaligtasan. Salamat sa'yo, O Sierra Madre. Humagupit walang bodyo, sinasalasing sa'yo. Humagupit. Ha? In-stop mo? Tatlo yun eh. Okay, anyway. Okay. Good day mga ka-airsoft. Hello sa inyong lahat. Look, pakiset nga to. Ang team natin ngayon, Bangon Pilipinas. Okay? Katatapos lang ng pananalasa, 'di ba, ng bagyo. Katatapos lang nung trahedyang, okay na to, full charge na to. Katatapos lang ng trahedyang tinamo natin, no. So, ngayon, wala tayong ibang gagawin. Syempre, Bangon Pilipinas, 'di ba? Babangon tayo kasama ng mga ano natin, mga airsoft, no, ng mga kababayan natin. Lahat sama-sama, LGU lahat, LGU, government officials, yung mga ano natin, no, mga lagay mo to. Dito nakaharap yung ganyan. Hindi yata pwede, kailangan wala yung ano, no. Huwag na. Wala, hindi pwede. Yung government officials, LGU, ultimo pinakasimpleng mamamayan, pinakasimpleng Pilipino, sabay-sabay tayo ngayon, no, ano tayo, babangon tayo sabay-sabay. Bagyo lang yan, mga ka-airsoft, no? Pilipino tayo, Pinoy tayo, kaya natin paglabanan yan, no? Medyo kailangan lang maging sensitive tayo ngayon sa panahon ngayon. Huwag masyadong maangas, huwag masyadong mayabang, no? Shoutout ko yung Philippine Looper, no? Yung Ferdinand. Bossing, hindi kita lubos na kilala, no? Pero hindi kita ibabash. Pero medyo hindi kasi maganda yung ano, yung mga pinaggagawa mo, no? Nasa panahon tayo ng trahedya. Gusto mo parang unahin ka pa, no? Yan ang hirap eh. Minsan sa Pilipino, pag nabigyan ng camera, pag nabigyan ng pagkakataon, lumalaki ulo eh, no? Bagay na hindi dapat tama, no? Nasa panahon tayo ng trahedya, be sensitive. Alam nga namang unahin ka pang bigyan ng papuri kesa asikasuhin yung mga kasalukuyan tinatangay ng baha, no? Yan, no? Wag lang ganon, no? Wag yung ugaling diwata, wag natin pairalin sa ano yon, sa sarili natin, no? Yung ugaling diwata. Ano ba yung ugaling diwata? Yung ugali kasing diwata is yung ugali ni diwata eh, no? Yung parang ang bilis lumaki ng ulo, no? Kaya nawala rin kagad yung kasikatan eh, no? Iwasan natin yung paglaki ng ulo, hindi maganda yun eh, no? Yan, katulad niyan, iwasan natin yung mga ganung pagkakataon. Kasi ikakabagsak mo rin yun, no? Ikakabagsak rin natin yun. Kaya katulad yan, no? Yung Philippine Looper, bagsak na siya, no? Sumikat siya sa maling paraan, no? Pangit yun, no? Mga kababayan natin, sa buong Luzon, sa buong Visayas, sa buong Mindanao, magtulong-tulong po tayo mga ka-airsoft, bangon tayo. Akin pong ina-announce lahat po ng ka-airsoft, lahat ng airsoft, no? Na nabaha, nalubog sa tubig, nalubog sa baha,
inanod, lahat po ng airsoft, no? Ino-offer ko po yung serbisyo ng Bigman. Libre pong i-repair yan ng Bigman. Libre po parts and services. Libre pong ibibigay sa inyo ng Bigman. Okay? Basta padala nyo lang po sa amin dito. Huwag nyo nang isipin yung tungkol sa airsoft nyo kung ano yung gagastusin. Libre pong i-repair ng Bigman. Okay? Tapos, isa pa, yun nga, sabi ko, kung tumutulong man kami in goods and kinds, no, and financial, hindi na namin hindi na namin pinopost dito sa Facebook natin, no, kasi Bigman is not a fan of poverty porn, no. Kung tumutulong man kami sa mga paraan namin, tutulong na lang kami, pero hindi na para ilagay pa natin sa camera. Okay? Yun. Hindi kasi natin ugali yun, yung ganun yun, na yung bawat ano natin, bawat pagtulong, no? Minsan siguro ginagawa namin, ipinopost namin, hindi para ipagyabang sa inyo, para hindi poverty porn, para lang maka-inspire, no? Kasi minsan tumitigas yung puso ng bawat Pilipino. Siyempre, pag nakakita ng ganun ng pagtulong, kahit papano meron tayong Pilipino na nakakabog natin yung dibdib, di ba? Baga, natatouch natin yung mga matitigas na puso ng ibang Pilipino. Once na nakakita ng ganun, nare-remind sila, nako, dapat nga pala makibahagi ako, tumulong ako. Di ba? Ganon mga Airsoft hindi namin pinopost, no? Actually, nag-prepare din kami ng mga dilata, ng mga bigas. Hindi ganun kadami, pero enough para makapagpakain ng mangilang-ilang pamilya, no? Nag-prepare kami. Ipinakisabay namin dun sa tulong ng LGU namin, no, ng grupo ng dito sa amin, para makarating, no. Nakakatuwa naman kasi masarap pala sa loob talaga. Dahil nung pandemic ginawa namin yan, masarap sa loob. Siyempre, medyo tumagal na, parang medyo nakalimutan na, pero nung nagkaroon ng pagkakataon na makatulong, na makabahagi, putya, grabe, ang sarap sa feeling, no? Kahit ano lang yung nakayanan mo, kahit anong halaga, kahit ilan lang yung nakayanan namin, sigurado naman namin, hindi man buong barangay, pero maraming komunidad yung makakakain. Sarap sa feeling mga Airsoft, no? Ikaw na nanonood ngayon, kung hindi ka rin lang naman, highly affected, baka naman, no? Panahon na para magtulong-tulong tayo. Mga kababayan natin na nasa lanta, tulungan natin. At isa pa, huwag natin balahurain. Huwag natin balahurain yung tumulong sa atin. Okay. Wag nating balahurain mga ka-Airsoft yung Sierra Madre, no? Siya yung tumulong sa atin kung bakit tayo. Kung bakit dito tayo sa Luzon, no? Siya yung tumulong sa atin kung bakit ngayon nakakapag-live tayo. Alam nyo ba na sa laki ng bagyo na yan, kayang sirain yung mga komunidad dito sa Bulacan? No? Napakalaking himala yung ginawa ng Sierra Madre. Pagpasok ng bagyo doon sa unang barrier ng Sierra Madre, nalusaw na siya kagad, no? Lusaw ang mata niya, nanahimik yung bagyong uwan, 'di ba? Kaya wag natin balahurain yung Sierra Madre. Ako kasi nature advocate ako.
malambot ang loob ko dyan sa mga nature kasi nagbobonsai ako, nag-aalaga ako ng ibon. Kumbaga malambot ang loob ko dyan sa nature. Huwag natin balahurain. Dahil sa Sierra Madre, meron tayo niyan. Okay, dire-diretso tayo mga ka-airsoft, no? Review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft, okay? Tatlo ang pistol na nakikita nyo sa aking harapan, tatlo ang ating i-review and unbox for today. Okay, shoutout, good day and good morning sa ating ka-airsoft na Seaman. Okay. Ang kwento sa likod nitong pistol na to, ang ating Seaman ay sa barko pa lang nung actually pangatlong sakay pa lang niya. Nung unang sakay pa lang niya is unang sakay eh. So ibig sabihin bata pa to, 'di ba? Unang sakay. Nung unang sakay pa lang niya, follower na natin siya, silent follower lang natin siya. Ang ka-airsoft natin, Victor Castañeda of Oton, Iloilo. Okay, unang sakay pa lang daw niya, nangangarap na siyang bumili ng airsoft. Kaya lang dahil sa unang sakay, lahat ng sinuweldo niya nung unang sakay, lahat ng kinita niya, ibinigay niya sa kanyang nanay. Ugali natin yun eh. Pilipino, di ba? Ugali natin yun. Yung bilang pagtanaw ng utang ng loob, bilang pagbigay galang sa magulang natin. Alam mo yung unang sweldo mo, ang sarap nun, di ba? Ang sarap nun lalo na sa pakiramdam ng nanay mo. Yung ibibigay mo, yung, di ba? Kukuha ka lang ng pang-allowance mo, pero the rest, ipapahawak mo, ibibigay mo sa nanay mo. Di ba? Napakasarap nun. Ugali natin yun ng Pilipino yun. So, ganun ang ginawa niya. Then, pangalawang sakay, ano ba yung sabi niya? Pangalawang sakay, kahit papano nagsilid, malalim na term yun, nagtabi. Nagtabi siya para sa sarili niya, nag-iipon siya. Wala pang asawa to, itong tao na to, no? Tapos, ngayong pangatlong baba pala. Sakay, okay. Pangatlong baba niya bilang isang seaman, ayan na. Ito na. Okay? Kasalukuyan, nasa Intramuros, Manila siya nag-i-stay sa isang hotel. Intramuros, Malate, Manila, no? Nag-i-stay sa isang hotel. So, mamayang gabi, lilipad na siya papuntang Iloilo. Okay? Pero, magbabarko lang sila. Okay? Yan, katulad niyan, seaman, di ba? Pupunta ng Iloilo, uuwi sa kanila sa hometown niya. Kung mag-aeroplano ka, hindi ko sinasuggest na bit-bitin mo yung airsoft, then isasakay mo sa aeroplano. Wag. Pero kung katulad yan, magbabarko siya, pauwi ng Iloilo. Hindi ko alam ang reason niya kasi parang may dala yata siyang motor, no? May binili siyang motor dito sa
sa Maynila, tapos yun nga, iuwi niyang Iloilo. Yung motor, sorpresa niya sa kanyang tatay. Grabe! Okay, nakakatuwa naman. Sarap naman sa pakiramdam. Tatay, mabibigyan ng motor mula sa kanyang anak, no? Yung motor, iuwi niya, so kaya magbabarko siya. Okay? Ngayon, it's good thing na mabibitbit niya tong unit niya kasi hindi naman siya mag-aeroplano, magbabarko siya. Ano ba yung unit ni Sir Victor Castañeda? Ano yung unit niya, Lucas? Ano yung unit niya? CZ Shadow. CZ Shadow. Ito yung pinaka-rare version ng CZ Shadow. Hindi ito yung standard. Hindi ito yung mid-class. Ito yung pinaka-rare, pinaka-high-end version. Okay? Pengi ako ng orange na ano para ma-compare natin. Okay, this unit, napakaganda, napakalupit. Okay, this is the rare version. Kung makikita nyo, naka-magwell na yan. Naka-CNC, CNC internals, naka-magwell. Lahat nandito. Ito yung pinaka-rare. Okay? Ito yung pinaka-matindi. Ito yung pinaka-okay gamitin. Ito yung pinaka-ginojos ng lahat. The CC Shadow Orange version. Napakalupit, napakaganda, napakatindi. Okay? Ito yung ordinary version ng CC Shadow Orange. Ayan. Okay? Ordinary version. And this is the rare version. Okay. Minsan lang lalabas to, yung mga rare version, yung mga ordinary version, everyday meron yan. Lucas, parang bag to. Naka-permis lang. No? Ayan, minsan lang lalabas to, pasok mo na lang ulit. Minsan lang lalabas tong ganitong version. Ayan, kita nyo naka-magwell, nakabihis na siya. Okay? Dumating to, hindi naka-fix outer barrel, pero in-upgrade natin. Phoenix outer barrel na natin. Fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, at saka recoil buffer. Okay? So, wala na problemahin, lahat na nandito na, lahat na full pack na para rito sa unit na to. Ay, date na ba? Ha? Hindi siya bag. Parang bag eh. Okay, no, lahat na nandito na. Yan ang comparison, tingnan nyo. Diba? Ito yung standard version. Ito yung, kumbaga, version na laging meron. Ito yung rare version. Screenshot nyo na para may remembrance kayo. Okay, screenshot nyo na para pag nag-inquire kayo, ready na. Okay, yan ha. Yan yung pinagkaiba niya. So, yung ang gusto ni Sir, since minsan ang bili, yung gusto niya yung pinakamatikas na pagdating sa Shadow. Ano ba ang pakinabang natin sa Shadow? Sa Shadow, para to rin sa mga taong no nonsense. Okay? Para to dun sa mga tao na talagang perfectionist. Para to dun sa mga tao na talagang gusto yung pinakamagandang performance ang makukuha nila doon sa ginagastusan nila. Okay? Ganito yan. Lahat ng airsoft, gagastos ka ng BBs. Lahat ng airsoft, gagastos ka ng gas. Lahat ng airsoft, gagastos ka ng silicone oil. Lahat ng airsoft, kakabisaduhin mo kung paano sila pumuputok, kung paano sila i-operate. Ibig sabihin, lahat ng airsoft, paggugugulan mo. Ngayon, si Bossing, ayaw niyang paggugulan yung airsoft na mga low level, mga budget meal. Kasi bakit? Same lang naman yung magiging gastos mo. Same lang yung value ng BB, same lang yung value ng gas. Tapos, ginagastos mo yung BBs, yung gas, yung silicone oil doon sa unit na mga budget meal. Diba? Pero, kung ang unit mo is high-end na ganito, yung pinakamagandang performance, quality, nakukuha mo. Diba? Ibig ko sabihin, ganito yan. Quality, ang hinahanap mo, never mong makukuha doon sa mga low-level na unit. Pero kung performance, quality, durability ang hinahanap mo, dito mo makukuha yun
sa mga high-end na ganito. Okay? Hindi ko sinasabing mag-high-end talaga kayo. Hindi ko sinasabing lahat ng high-end maganda. Lahat swak sa inyo. Pero, malamang sa malamang, kaya yan naging high-end kasi quality yan. Naka-fix barrel, oh. Walang kumakalog. Diba? Kahit ano gawin mo, walang kumakalog. Kasa ilang. Oh. Ay. Okay. Hindi, naka-fix to. Ayan, naka-fix barrel, wala siyang kumakalog. Ayan, no? Ang sarap. Sa tunog pa lang, malalaman mo na. Not like the unit na hindi naka-fix barrel. Ayan, no? Sobrang lakas ng kalog. Siyempre, pag ganyan, hindi mo makukuha yung hinahanap mong quality sa ganyan, di ba? Pero ito, dahil nga quality, high-end, talaga naman, mag-e-enjoy ka, di ba? So, ito yung unit natin ka Airsoft na Seaman Victor Castañeda. Pangatlong baba niya, kumuha na siya. Nung una, nung pangalawa, bumuelo muna. Pero ngayong pangatlong baba, kumuha na. Ito yung unit mo, bossing! Napakaganda. Okay, yan yung unit niya. Tapos, another collector from Hagonoy, Taguig. Ipapalalamove natin. Okay, pwede natin itong i-deliver, kaya lang mas ni-request ni Sir na ipalalamove. Si Sir Damian Escalante, taga Hagonoy, Taguig, ay isang PWD. Actually, ano to? Paano ba sabihin to? Medyo, ang istorya sa likod nitong mga unit na to is nakaka-touch, mga ka-airsoft, no? Ang ating ka-airsoft na si Sir Damian ay isang bedridden na. So, nakahiga na lang siya, no? Ngayon, nakaka-touch kasi nagsisilbing pang-aliw niya. Hindi ko alam kung anong problema, kung bakit nakahiga lang siya. Pero sa kabila nun, nangarap pa rin siya magka-airsoft. Nung nag-usap kami, medyo bubulol-bulol siya sa conversation namin. Medyo nung una nga akala ko niloloko lang ako, pero hindi. Bubulol-bulol siya. Nakahiga na lang siya. Pero sa kabila nung nararamdaman niya, gusto daw niya. Dito ako na-touch sa sinabi niya. Bago man lang pumikit ang mga mata ko, makahawak ako, maranasan ko yung airsoft. Diba? Ano yun? Nakaka-touch yun, yung ganong salita. Okay? Kaya Big Man, bigyan mo ako ng 2 pirasong airsoft from the Glock. Sabi niya. Yan talagang, yun talagang sa tingin mo na mag-e-enjoy ako. Okay. 2 sa mga collection ng Glock. The Deadpool Edition and the Perfection Edition. Napakalupit, napakaganda. Very rare. The Deadpool Edition of the Glock 17 top of the line and the Perfection Edition of the Glock 17 top of the line. Napakalupit, napakaganda. Magagrant ko, may bibigay ko, yung nire-request ng ating ka-airsoft. Okay? Okay. So, dire-diretso tayo. Review and unbox tayo ng unit ng ating mga ka-airsoft. Okay, unit ng ating ka-airsoft. Ka-airsoft natin na Seaman Victor Castañeda, bossing. Ito na po yung unit mo. Demo test fire natin. Okay? Number 1, magazine. Press the valve. Then, spray tayo ng silicone oil. Okay. Then, dito sa ilalim. Ang magazine, this will serve as your tank. Iwas lang sa pagkakalaglag. Pag nalaglag, maraming possible mangyari. Pwedeng masira yung magazine mo. Pwedeng magkalik. Whatever happens, whatever man ang nangyari sa magazine mo, tawagan mo kami kung sakasakali may problema para masolusyonan natin, bossing, ha? Wag pong kakalikutin hangga't maaari. Wag mong sisikwatin kasi baka lumala yung sira. Tawag muna kagad, okay? Then, kasa natin, ilock manually, sprayan natin ang nozzle. Okay, after that, release.
then rest. Okay. Ngayon, maglalagay tayo ng hangin. Ang CC Shadow, compatible with 12 kg, 14 kg, and CO2. Compatible. Ibig sabihin, pwede. Ngayon, pag sinabi kong pwede, pwede. Pag sinabi kong hindi, hindi. Huwag matigas ang ulo, huwag makulit kasi masisira ang unit mo. Itong mga Glock, pan 12 kg lang po. Hindi po siya pwedeng 14 kg, hindi rin siya pwedeng CO2. Okay? Makinig lang tayo, huwag matigas ang ulo para hindi mapahamak. CC Shadow, pwede tayong gumamit ng 14 kg. Ay, ng 14 kg pero 12 kg lang. Upside down, then press down. Oops. Sorry. Oop. 1, 2. 2 seconds. Sobra-sobra na yon. Huwag na natin dagdagan pa. Ano lang tayo? Paano ba sabihin to? Mapapagastos lang. Okay? Sakto na yung 2 seconds. Napakatipid ng CC shot natin kasi naka-upgrade to, naka-fine-tuning, naka-trigger jump. Ngayon, lagyan natin ng bala. Atakin pababa. Then place your right thumb here. Then dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay, hindi na natin gaano pupunuin. Maximum rounds is 27 plus 1, 28. So, sakto lang ilagay natin. Proper orientation. Left, right, left, right, left, right. Pasok. Kasa. Ready to fire. Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Pakaganda nito mga airsoft, sa totoo lang. Tingnan niyo yung handling, oh. Tingnan yung paghawak, oh, 'di ba? Napakaganda. The CC Shadow 2, CC Shadow 2 Rare Edition. Merong CC Shadow 2 na Standard Edition. This is the CC Shadow 2 Rare Edition. Okay? Ang makikita nyo, ang palatandaan dyan, naka-magwell. Okay? Yung unit, pag hindi nagagamitin, make sure walang lamang bala. Bago itabi, dapat walang lamang hangin. Pasingawin. Babiyahin na po. Babiyahin na Oton, Iloilo para sa ating Seaman ka-airsoft. Okay, next unit natin. And for our main event for now. Unit ng ating ka-airsoft, Damian Escalante. Bakit parang magkaiba? Ayun. Nasaan ang para rito? Nasaan ang para rito? Hindi ko alam eh. Parehas lang ba? Dito. Paano laman? Bakit ako? Oo, sige. Okay, ayan. Sige. Parehas kasi. Glock! Number 1, the Deadpool Edition. Rare to ha. Hindi ordinary unit to. Hindi everyday makakakita ka ng ganito. Okay? Ganda, di ba? Deadpool Edition ng Glock. Wala kang makikita nito dito lang sa Big Man. Okay? Tapos, this is the Glock Perfection. Ito, hindi naman ganong rare, pero wala ka pa rin makikita sa mga ordinaryong seller. Okay? This is the Perfection Edition of the Glock 17. Naka-gold barrel. Sarap nitong mga unit na to. Okay. Ito, since Deadpool, ito yung unahin natin. Number 1, lagyan natin ng oil yung ibabaw. Ganda to, mga airsoft. Okay. Kasa natin, i-lock manually, lagyan natin ng oil yung nozzle. Yan. After that, hatakin, then release. Okay. Kunin natin ang magazine, press the valve, then spray. Yun. Tapos, sa inlet valve, medyo kakaiba. Inaalis to. Ayan, inaalis. Then, pagkaalis, aalisin itong takip. Tapos, aalisin to. medyo ma-hassle lang ha. Pero okay lang yan. Kasi special unit to eh. Hindi siya rare, hindi siya ordinary unit. Rare siya. Alisin mo muna yung magwell. Sprayan mo yung inlet valve. Okay? Tapos, 12 kg lang mga airsoft, hindi siya pwede lagyan ng 14 kg ha. Upgraded to, lagyan natin gas. 1, 2. Okay na yun. Okay, tapos balik natin yung base pad kasi this will serve as your protection, no, dun sa unit mo.
pag wala yung itong base plate na to, delikado yung unit mo. Kung sakali, wag naman nalaglag, mawawara, mababasag. Pero dahil may base pad, protektado yung unit mo. Okay? Ayan, no? Ayan, no? Kung nalaglag, meron protection. Okay? Ngayon, kunin natin ito sa magazine, ganun din, sprayan na rin natin, no? Silicone oil, output valve, lagyan din natin. Okay, then gas. 1, 2, okay, 2 seconds. Grabe, no? Yung airsoft natin, grabe, ang tipid-tipid sa gas, no? Pero yung ibang airsoft, ang lakas-lakas sa gas. Yung sa atin, 2 seconds lang. Kasi yung sa atin is naka-upgrade. Yan yung lamang pag ang unit mo naka-upgrade. Hindi ka mapapagastos sa gas bagtos, napakatipid ng unit mo, mag-e-enjoy ka, di ba? Parehas tong may gas na. Ngayon, lagyan natin ng bala, okay? Takin pababa, then place your right thumb here. Pump lang po sa ating reloader, lagyan natin. Okay, then dito rin. Gusto mo para hindi malikot yung video mo, dito ka. Dito banda, oh. I-bipod mo. Maganda kasi ito kailangan maamano to. Ayan. Okay? Yan. Sige. Yan. Yan. Tapos tayo mo dun. Dyan? Gusto mo dyan? Maliwanag ba dyan? Maliwanag. Okay ba? Okay dyan? Medyo iyoko mo. Yan. Iyoko mo yan. Okay, pantay? Pantay. Yan. Pantay. Yan, pantay. Ayan. Tignan mo. Ay, focus mo. Yan. Yan, focus mo. Yan, okay? Okay. Okay. Pagsasama ko na lang dito. Pagsamahin mo. Okay. Mga ka-airsoft, this is a very rare version of Glock. Glock Deadpool, Glock Perfection, Glock 17, top of the line. Ngayon, magpa-firing tayo. Pasok. Kasa. Ready to fire. Glock 17 Perfection, top of the line. Open slide kasi wala ng bala. Glock Deadpool Edition, top of the line. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Pareha sila. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Yung, pakaganda. Tapos, syempre, yung unit, lagi ko sinasabi, pag itatabi nyo na, siguraduhin ninyong wipe those excess oil para lagi mukhang bago, para lagi maganda. Then, make sure walang bala at dapat walang lamang hangin. Passing away. Okay, dami. Unit ng ating ka-airsoft, going! Hagonoy Taguig. Mamaya nga pala, nasa Pasig ako magdi-deliver tayo, ha? Going Hagonoy Taguig para sa ating bossing. Napakaganda, napakalupit. Okay, mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo, inyong lingkod, Pigman. Thank you po!